Alam kong darating ang pagtutuos na ito. Nang mahuli ng asawa ng kuya kong si Marco na may kalaguyo itong matalik niyang kaibigan, hindi lang ang pagsasama nila ang gumuho, pati na rin ang buong dinamika ng aming pamilya. Bilang kapatid na matagumpay at may-ari ng isang umuunlad na kumpanya, ako ang naging instant ATM nila. Nakita sa security camera sina nanay at kuya Marco na pumasok sa bahay ko ng alas 9:40 ay 3 ng umaga. Iniwan kong hindi nakalak ang pinto dahil alam kong darating sila matapos ang desperadong voicemail ni kuya kagabi. Ang hindi nila alam, live na silang pinapanood ni Judge Reyes at ng 4 pang family court judges sa kanilang chambers sa tulong ng abogado ko. Sofia, anak! Umalingaw nga ang boses ni nanay sa buong bahay. Kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon ng kuya mo. Nakaupo ako sa aking desk, kumakabog ang dibdib, ngunit matatag ang mga kamay. Kinumpirma ng maliit na pulang ilaw sa aking laptop na aktibo ang livestream. Nasa opisina po ako, Nay. Pumasok sila na parang pag-aari nilang lugar. Si Kuya Marco, gusgusin pa sa suot niyang damit kagabi. At si Nanay, hawak-hawak ang kanyang designer handbag na parang sandata. Ang parehong bag na binili ko para sa kanya nung Pasko. Kailangan ng kuya mo ng 10 milyong piso para sa settlement ng annulment nila. Diretsa ang sabi ni Nanay. Ikaw ang mabibigay nito. Pinanatili kong kalmado ang aking boses, alinsunod sa payo ng aking abogado. Hindi po ako papayag. Pinili ni kuya ang mga desisyon niya. Responsibilidad niya ang hiwalayan nila. Gusto niyang kunin lahat, pagangal ni kuya, napaupo sa silya sa harap ko. Ang bahay, mga sasakyan, pati na ang retirement account ko. Dahil niloko mo siya kasamang matalik niyang kaibigan, paalala ko sa kanya. Sa loob ng 2 taon, namula ang mukha ni nanay. Hindi yan ang punto. Ang pamilya, nagtutulungan. Tumulong ako, sabi ko, sabay labas ng isang folder. Binigyan ko si Kuya Marco ng 5 milyong piso sa loob ng nakaraang 5 taon. Pera na sinabi sa akin ay para sa negosyo niya, sa bahay nila, sa pag-aaral ng mga anak niya. Pero ginastos niya ito sa mga mamahaling bakasyon kasama ang kabit niya. Ingit ka lang kasi may buhay siya, ikaw wala, sigaw ni nanay. Puro ka na lang trabaho at pagbibilang ng pera. Hindi ko maiwasang makita ang kabalintunaan. Ang trabaho at pera ko ay masama, hanggang sa kailanganin nila ito. Ang sagot ko ay hindi, matigas kong sabi. Hindi ko popondohan ang annulment niya. Lumapit si nanay, ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay umalingaw-ngaw sa sahig. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin para sa'yo, ano po ba eksakto ang ginawa ninyo para sa akin? Mahinahon kong tanong. Nang sinimulan ko ang kumpanya ko, sinabi ninyo sa lahat na isa akong hangal. Nang kumita ako ng 1 milyon ko, sinabi ninyo sa mga kamag-anak na sigurado may ginawa akong iligal. Ang tanging pagkakataon na proud kayo sa akin ay kapag kailangan ninyo ng pera. Tumayo si Kuya Marco. Akala mo mas magaling ka sa amin dahil sinuwerte ka lang. Sinuwerte? Natawa ako. Nagtrabaho ako ng 80 oras kada linggo sa loob ng 10 taon. Tumira ako sa isang maliit na apartment at kumain ng instant noodles habang ikaw ay bumibili ng sports car gamit ang pera ko. Tama na! Ang sigaw ni nanay ay perpektong nakuha ng mga kamera. Ibibigay mo sa kuya mo ang pera o itatakwil na kita. Hindi po. Ang sampal ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Nag-iwan ng hapdi ang kamay ni nanay sa aking pisingi at ang kanyang mga singsing ay sumugat sa aking balat. Mumisi si Kuya Marco. Ibibigay mo ang pera, bumulong si nanay. Kundi, sasabihin ko sa lahat ang sikreto mo noong college. Hinawakan ko ang aking pisingi. Naramdaman ng dugo kung saan tumama ang kanyang singsing. Ang ibig ninyong sabihin, yun trabaho ako ng 3 trabaho para mabayaran ang tuition ko, matapos ninyong nakawin ni tatay ang college fund ko? Sige, sabihin ninyo sa lahat. Hayop ka, itinaas muli ni nanay ang kanyang kamay. Huwag na po ninyo ituloy, may nahon kong sabi. Ang unang pananakit ay sapat na. Ang pangalawa ay lalo lang magpapagalit sa mga hukom. Mga hukom? Nawala ang ngisi ni Kuya Marco. Anong mga hukom? Iniharap ko sa kanila ang aking laptop. Ipinapakita ang live stream. 5 bintana ang nagpapakita ng 5 magkakaibang korte kung saan pinapanood ng 5 hukom ang lahat. Sa sulok ng screen, isang recording indicator ang patuloy na kumukurap. Nirecord mo kami! Halos pumiyok ang boses ni nanay. Hindi po, nay. Nirecord ninyo ang inyong mga sarili.
Lahat ng ginawa at sinabi ninyo ay nasaksihan ng mga family court judges na humahawak sa kaso ng annulment ni Kuya, kasama na ang pananakit, tangkang blackmail, at pag-amin tungkol sa pagnanakaw ng college fund ko. Nawala ang kulay sa kanilang mga muka. Sa screen, dinampot na ni Judge Reyes ang kanyang telepon. "Tinrap mo kami," bulong ni Kuya Marco. "Hindi, mahal kong kapatid. Natuto lang ako sa nakaraan. Naalala mo nung pineke mong pirma ko sa mga utang na yon? Natuto akong mag-ipon ng ebidensya." Isang malakas na katok sa pinto ang nagpagulat sa kanila. "Miss Villanueva," isang familiar na boses ang tumawag. "Si Detective Cruz po ito. Kailangan namin makausap ang inyong ina." Ang sumunod na mga minuto ay puno ng gulo. Sinubukan ni nanay na tumakas sa likod na pinto kung saan naghihintay ang isa pang pulis. Sinubukan ni Kuya Marco na i-delete ang recording. Huli na ang lahat. Ligtas na ito sa 5 magkakaibang server. At ako, kalmadong nakaupo sa aking desk, naglalagay ng malamig na panyo sa aking pisngi. Habang inilalabas sila, lumingon si nanay sa huling pagkakataon. "Sinira mong pamilya natin!" "Hindi po, nay," may na akong sabi. "Matagal nyo na pong ginawa yan. Pagod na lang akong magbayad para dito." Naiwan ng detective para kunin ang aking salaysay. Pero pareho naming alam na formalidad na lang yon. Malinaw ang ebidensya at nasaksihan ng 5 hukom ang lahat. Sa pagkakataong ito, walang pagtatakip, walang sikreto ng pamilya at wala ng financial abuse. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa aking abogado. "Gusto kang makita ng mga hukom? Ang annulment ng kuya mo lalo pang naging komplikado." Napangiti ako, napangiwi sa sakit na aking pisangi. Minsan may kaakibat na halaga ang hustisya. Pero sa wakas, hindi na ako ang nagbabayad nito. Ang pasilyo ng korte ay tila mas malamig kaysa karaniwan habang nakaupo ako sa labas ng chambers ni Judge Reyes. Kumikirot pa rin ang pisingi ko kung saan tumama ang mga singsing ni nanay. Ngunit ang kasiyahan sa wakas na pagtayo para sa sarili ko ay nagpamanhid sa sakit. Katabi ko ang aking abogado, si Ate Diana Chan, na nirerepaso ang kanyang mga tala. Gusto ng lahat ng 5 hukom na idagdag ang ebidensya mo sa annulment proceedings ni Marco. Pinalala ng ginawa ng nanay mo ang sitwasyon. "Gaano kalala?" tanong ko. Bagaman may hinala na ako sa sagot. Nakadiskubre sila ng isang pattern ng financial fraud, paliwanag ni Diana. Hindi lang naloloko ng asawa ang kuya mo. Nagnanakaw din siya mula sa kanilang joint accounts at natatago ng mga ari-arian. Tinutulungan siya ng nanay mo. Bago pa siya makapagpaliwanag, tinawag na kami ng clerk ni Judge Reyes. Sa loob, tensyonado ang kapaligiran. Nakaupo ang 5 hukom sa isang conference table. Seryoso ang kanilang mga muka. Sa gitnang screen, tahimik na ipinapalabas ang video ng pananakit ni nanay. Muna magsalita si Judge Reyes. "Miss Villanueva, narepaso na namin hindi lang ang insidente ngayong araw, kundi pati na rin ang mga financial documents na ibinigay mo. Kailangan kong itanong, gaano nakatagal nangyayari ang financial abuse na ito?" Huminga ako ng malalim. Simula po nung itayo ko ang kumpanya ko 8 taon na ang nakalipas. Sa una, maliliit na halaga lang, ilang libo dito, ilang libo doon, para sa tinatawag nilang family emergencies. Pero nang malaman ng publiko ang tungkol sa kalaguyo ni Marco, lumala ito. Si Judge Morris, ang senior family court judge, ang nagtapos para sa akin. Nakita namin ang mga transfer records, kabuuang 12 milyong piso, hindi pa kasama ang ninakaw na college fund. Nag-abot si Diana ng isa pang file. Nadiskubre rin namin na ginamit ng ina at kapatid ni Miss Villanueva ang kanyang personal na impormasyon para makakuha ng maraming pautang. Nagkatinginan ng mga hukom. Sumandal si Judge Reyes. "Miss Villanueva, alam mo ba na inilista ka ng kapatid mo bilang garantor para sa kanyang mga ari-arian sa kanyang annulment proceedings?" Nanlamig ang dugo ko. "Ano po?" "Sinabi niya na pumayag ka na sagutin ang lahat ng kanyang obligasyong pinansyal," dagdag ni Judge Peterson. "May mga papeles na may pirma mo, bagaman based sa nasaksihan namin na yon, kino-question ko ang pagiging tunay nito." Nangiinginig ang mga kamay ko habang sinusuri ang mga dokumentong ibinigay nila. Perpekto ang mga pirma dahil kinopya ito mula sa aking mga lehitimong dokumento sa negosyo. "Hindi ko po pinirmahan ang mga ito," matigas kong sabi. "At hindi ako kailanman pumayag na maging garantor ng kahit ano." "Iyon din ang paniniwala namin," tangon ni Judge Reyes. "Kaya nga nakipag-ugnayan na kami sa Financial Crimes Unit ng NBI.
Higit pa ito sa family court ngayon. Sakto namang nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Marco. Ayusin mo to o sasabihin ko sa kanilang lahat tungkol sa kumpanya mo. Ipinakita ko ang mensahe sa mga hukom. Sinusubukan niya akong i-blackmail gamit ang mga maling akusasyon tungkol sa aking negosyo. Nakadokumento lahat ng pananakot niya. Nagnota si Judge Morris. Gugustuhin makita yan ng NBI. Miss Villanueva, kailangan kong itanong, bakit ngayon ka lang lumantad? Tumingin ako sa aking mga kamay. Inaalala ang mga taon ng manipulasyon at pagkakasala. Pamilya ko po sila. Sa tuwing sinusubukan kong tumanggi, ipapaalala nila sa akin ang lahat ng di umano'y ginawa nila para sa akin. Iiyak si nanay. Dadalhin ni Marco ang mga anak niya. Umaasa akong magbabago sila. Hanggang ngayon, mahinang idinagdag ni Diana. Hanggang ngayon, sang-ayon ko. Nang marinig kong plano nilang ako ang managot sa settlement ng annulment, alam kong hindi na ito matatapos. Patuloy silang kukuha hanggang sa wala nang matira. Tahimik na nag-usap ang mga hukom bago muling nagsalita si Judge Reyes. Maglalabas kami ng agarang injunction na nagbabawal sa iyong ina at kapatid na makipag-ugnayan sa iyo o i-access ang alinman sa iyong mga account. Dahil sa pananakit at tangkang pangingikil na aming nasaksihan, inirerekomenda rin namin ang mga kasong kriminal. Nag-vibrate muli ang telepono ko. Si nanay naman. Wala kang utang na loob na anak. Pagkatapos ng lahat na isinakripisyo namin para sa'yo. Napansin ni Judge Peterson ang aking ekspresyon. Karagdagang pananakot? Hindi po, sabi ko. Ipinapakita sa kanilang mensahe. Ang karaniwang guilt trip lang. Miss Villanueva, mabait na sabi ni Judge Morris. Ang nasaksihan namin ngayon ay hindi pamilya. Ito ay organisadong financial abuse. Ang iyong ina at kapatid ay nahaharap sa malubhang mga kaso. At ang abogado ng iyong hipag ay magiging interesado sa bagong ebidensyang ito. Paglabas namin sa chambers, pinisil ni Diana ang aking balikat. Ginawa mo ang tama, hindi ka na nila masasaktan. Sa parking lot, nakita kong sinira ang aking sasakyan. Ang huling ganti ni Marco bago dalhin sa kustodiya. Ang salitang traitor ay malalim na nakaukit sa pintura. Kumuha ng litrato si Diana habang tumatawag ako sa pulis. Habang naghihintay, isa pang text ang dumating. Galing sa ipag ko. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Alam kong may mali sa mga kwento nila. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, naramdaman kong namumuo ang mga luha. Hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan at kasama nito, ang bigat ng mga taon ng manipulasyon at pang-aabuso ay nagsimulang gumaan. Ang detective na dumating para idokumento ang paninira ay nakikiramay. Ang mga kaso ng family financial abuse ay laging mahirap, sabi niya. Kinukuhanan ng litrato ang pinsala. Pero ginawa mo ang lahat ng tama. Nagtago ka ng mga record, nag-ipon ka ng ebidensya, at higit sa lahat, lumantad ka. Tinitingnan ang aking nasirang sasakyan. Napagtanto kong ito ay isang angkop na simbolo. Tulad ko, may mga peklat ito ng kanilang pang-aabuso. Ngunit tumatakbo pa rin, sumusulong pa rin. Ang mga gasgas ay maaring ayusin, tulad ng paghilom ko. Anong susunod? Tanong ko kay Diana, habang pinapanood namin ang mga pulis na tapusin ang kanilang ulat. Ngayon, matatag niyang sabi, mabubuhay ka ng malaya sa kanilang mga tanikala at haharapin nila ang mga kahinatnan ng kanilang mga aksyon. Tumango ako, hinawakan ang aking pasa sa pisingi sa huling pagkakataon. Ang sakit ay unti-unti nang nawawala at kasama nito, ang huling bakas ng pagkakasala sa pagtayo laban sa aking pamilya. Minsan, ang pagprotekta sa iyong sarili ay nangangahulugan ng pagiging handang bitawan ang mga nananakit sa iyo, kahit nakadugo mo pa sila. Isang taon ang lumipas, nakaupo ako sa korte. Pinapanood sina Marco at nanay na dalhin para sa kanilang sentensya. Ang nakalipas na 12 buwan ay nagbunyag ng isang malawak na network ng mga krimeng pinansyal na ikinagulat kahit ng mga taga-usig. Natuklasan ng investigasyon ng NBI ang higit sa 20 milyong piso sa mga peking pautang, piniratang dokumento at mga nakatagong ari-arian. Ang annulment ng aking kapatid ay dulo lamang pala ng isang malaking bundok ng panlilinlang na tumagal ng halos isang dekada. All rise! Anunsyo ng clerk nung pumasok si Judge Reeves. Inayos ko ang aking upo. Ramdam ang suporta ng aking hipag na si Amanda sa aking tabi.
Matapos ang mga revelasyon sa annulment, si Amanda ang unang lumapit sa akin. Natuklasan namin na pareho kaming biktima ng mga manipulasyon ni Marco at isang hindi inaasahang pagkakaibigan ang nabuo mula sa abo ng kanyang mga panlilinlang. Bago ko ibigay ang sentensya, nagsimula si Judge Reeves. Nais bang magbigay ng kanilang pahayag ang mga biktima? Lumapit ako sa podium nang hinginig ang inihandang pahayag sa aking mga kamay. Hindi magawang tumingin sa akin ni Nanay at Marco. Sa loob ng maraming taon, naniwala ko na ang pamilya ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng lahat para sa isa't isa. Nagsimula ako. Itinuro sa akin ang pag-ibig ay nangangahulugang pagbibigay hanggang sa masaktan ka at pagkatapos ay magbibigay ka pa. Ang hindi itinuro sa akin ay ang pagkakaiba sa pagitan ng suporta at pagsasamantala. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Hindi lang pera ko ang ninakaw ng aking ina at kapatid. Ninakaw nila ang tiwala ko, ang aking pakiramdam ng pagiging pamilya, at ang mga taon ng aking buhay. Hinamit nila ang aking tagumpay bilang sandata laban sa akin. Ginagawang obligasyon ng bawat tagumpay. Nagsimulang umiyak si Nanay. Ngunit natutunan ko ng kilalanin kung anong kanyang mga luha. Isa na namang taktika ng manipulasyon. Ang pisikal na pananakit sa aking opisina noon ay hindi ang unang karahasan. Ito lang ang unang nahuli sa kamera. Ang tunay na karahasan ay ang mga taon ng emosyonal at pinansyal na pang-aabuso, ang patuloy na pananakot, ang pagmamanipula sa aking pagmamahal at pagkakasala. Pagkatapos ko magsalita, si Amanda naman ang nagsalita. Ibinunyag kung paano sistematikong inubos ni Marco ang college funds ng kanilang mga anak, habang kinukumbinsi siyang hindi siya magaling sa pera. Makinig na nakinig si Judge Reeves bago hinarap ang mga akusado. Geng Villanueva, G. Villanueva, ang inyong mga aksyon ay napapakita ng isang kalkuladong pattern ng pagsasamantala na nagtatarget sa inyong sariling mga kapamilya. Hinahatulan kayo ng korte ng 8 taon sa federal na bilangguan para sa financial fraud, na may karagdagang oras para sa pananakit at panghihikil. Habang inilalabas sila, sa wakas ay tumingin sa akin si Marco. Sofia, pakiusap, kailangan ng mga bata ang kanilang ama. Mas kailangan nilang kanilang college funds, kalmado kong sagot. Kaya naman ang setup na ako ng mga bagong trust account para sa kanila. Mga account na hindi mo magagalaw. Sa labas ng korte, niyakap ako ni Amanda. Tapos na talaga. Halos, ngiti ko. May isa pa. Kinabukasan. Tumayo ako sa harap ng board na aking kumpanya na inaanunsyo ang paglulunsad ng Family Financial Abuse Prevention Foundation. Gamit ang bahagi ng aking nabawing pondo, nagbibigay kami ng mga mapagkukunan at legal na suporta para sa mga biktima ng pinansyal na pasasamantala sa loob ng pamilya. Si Diana, na ngayon ay legal advisor ng foundation, ang tumulong sa akin na gupitin ang ribbon sa aming unang opisina. Ginawa mong layunin ng iyong sakit, puna niya. Ang sakit ay nagtuturo sa atin ng mga kailangan nating matutunan, sagot ko. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi humihingi ng iyong sakripisyo. Ipinagdiriwang nila ang iyong tagumpay. Ang unang kaso ng foundation ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang batang negosyante na may luha sa kanyang mga mata ang nagpakita sa amin ng mga text mula sa kanyang mga magulang na hinihiling na ibenta niya ang kanyang matagumpay na startup para bayaran ang mga utang sa sugal ng kanyang kapatid. Sabi nila may utang na loob daw ako sa kanila, bulong niya. Nang pamilya ay nagsasakripisyo para sa pamilya. Ipinakita ko sa kanya ang huling text sa akin ni Nanay bago siya dalhin sa kulungan. Ang isang tunay na anak ay poprotektahan ang kanyang pamilya. Hindi, sabi ko sa batang babae. Ang tunay na pamilya ay pinoprotektahan ng isa't isa mula sa kapahamakan. Hindi hinihiling na syaktan mo ang iyong sarili para sa kanila. 6 na buwan pagkatapos ng sentensya, nakatanggap ako ng liham mula sa counselor ni Nanay sa kulungan. Sa wakas ay inamin na ni Nanay ang kanyang mga ginawa. Kinikilala ang pattern ng pang-aabusong ipinagpatuloy niya. Nagtanong siya kung maaari ko siyang bisitahin. Sumulat ako ng isang simpleng tugon. Kapag kaya mo nang respetuhin ang aking mga hangganan, tulad ng paghahangad mo sa aking kapatawaran, maaari tayong mag-usap. Ang mga anak ni Marco ay bumibisita sa akin buwan-buwan ngayon. Hindi namin kailanman pinag-uusapan ng kanilang ama. Ngunit tinitiyak kong nauunawaan nila ang malusog na mga hangganan sa pananalapi. Ligtas ang kanilang mga bagong college funds at tinuturuan namin sila ni Amanda
na ang pag-ibig ay hindi may presyo. Noong nakaraang linggo, natagpuan ko ang lumang family photo album. Tinitingnan ng mga larawan, may napagtanto akong malalim. Ang pamilyang ipinagluksa ko ay hindi kailanman tunay na umiral. Ito ay isang palabas na pinananatili ng aking sakripisyo at kanilang mga kahilingan. Ngunit mula sa mga abon na yon, may isang tunay na bagay ang tumubo. Si Amanda at ang kanyang mga anak, ang aking pamilya sa foundation, mga kaibigan na ipinagdiriwang ang aking mga hangganan sa halip na hamunin ang mga ito. Hindi ito ang pamilyang aking sinilangan, ngunit ito ang pamilyang pinili ko. At iyon ang nagbibigay ng lahat ng pagkakaiba. Ang peklat sa aking pisingi mula sa mga singsing ni nanay ay kumupas na, ngunit ang mga aral ay nananatili. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa natin ay ang pagsabi ng hindi sa mga taong mahal natin. Minsan, ang pinakatunay na anyo ng pamilya ay ang pamilyang ating binubuo matapos masira ang pamilyang ating sinilangan. At kung minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang pagprotekta sa ating sarili mula sa mga nagsasabing sila ang pinaka nagmamahal sa atin. Nakatayo sa aking opisina kung saan natapos ang lahat 1 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay in-archive ko na ang numero ni nanay sa aking telepono. Ang tanong sa screen, sigurado ka ba? Ay tila nagtatanong ng higit pa sa isang numero ng telepono. Oo, sigurado ako. Sigurado na ang pamilya ay hindi dapat nananakit. Sigurado na ang pag-ibig ay hindi dapat may bayad. Sigurado na karapat-dapat ako sa mas mabuti at higit sa lahat. Sigurado na hindi ko na muling pagkakamalan ang pagsasamantala bilang pagmamahal.